eto daw pong si Sara Duterte, sinasabi sa isang survey mga kababayan na 41% ng mga Pinoy ang pabor na ma-impeach mga kababayan etong si Sara. Sa madalit salita mga kababayan, lalo na sa Balance Luzon, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang gusto na ma-impeach mga kababayan eto pong si Sara Duterte. Ibig sabihin nawawalan na ng tiwala sa ating Vice Presidente. So ngayon basahin po natin etong nakita nating balita. Ang source po natin yan mga kababayan, GMA Integrated News. Inilipat ko na lamang po dito. Ano po, so sabi dito mga kababayan, SWS, 41% ng mga Pinoy ang nag-back or bumalik mga kababayan sa impeachment kay BP Sara. 4 sa 10 Pilipino o 41% ang sumusuporta sa impeachment o pagtanggal sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa survey ng Social Weather Station or SWS. Ayon sa SWS or ang SWS survey na isinagawa sa pagitan ng Disyembre 12 at Disyembre 18, 2024 or last year mga kababayan at kinumisyon ng advisory at consultancy group sa Stratbase ay nagsiwalat din na 35% ng mga Pilipino ay laban sa impeachment kay Duterte. Ibig sabihin, mas marami yung nagsasabi na dapat ma-impeach na etong si Sara Duterte at kokonti na lang yung nagsasabi na wag siyang i-impeach. Mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin, hindi bababa sa 19% na mga respondente ang hindi nakapagpasya or undecided. Mga kababayan. So sabi dito, may 3 impeachment complaint na inihain ng iba't ibang grupo at inendorso ng 6 na miyembro ng House of Representatives laban sa Vice Presidente. Ang pinakamataas na porsyento ng mga pabor sa impeachment ni Duterte ay naitala sa Balance Luzon na may 50% mga kababayan. Ganyan katindi, 50% na sa Balance Luzon yung nagsasabi na dapat ipa-impeach etong si Sara Duterte. Ano po, so sabi pa dito, sinunda ng National Capital Region sa 45% habang 40% lamang ng mga responde sa Visayas ang pabor na tanggalin si Duterte bilang Vice Presidente. So sabi pa dito, ang bailiwick ni Duterte ang Mindanao. Gayunpaman ay nagtala ng pinakamababang bilang na mga pabor sa kanyang impeachment na nakakuha ng 22%. Alam naman natin mga kababayan na ang Mindanao ay teritoryo nitong si Sara Duterte. Pero ang nakakapagtaka pa rin dito mga kababayan, meron pa rin na nagsasabi sa Mindanao na dapat ma-impeach etong si Sara Duterte kahit sabihin pa na kokonti lamang yung nakuha na percentage ng mga pumapabor na ma-impeach etong si Sara Duterte. Ang sinasabi lang dyan mga kababayan, meron pa rin ng mga taga Mindanao ang nagsasabi na dapat ma-impeach etong si Sara. So sabi pa dito, kaugnay nito 56% ng mga respondente o respondents sa Mindanao ay laban sa kanyang impeachment. Hindi bababa sa 37% na mga respondent sa Metro Manila ang tutol din sa impeachment. Bahagyang nasa itaas ng Bisaya ang nag-post ng 33% na bilang, samantala 25% ng mga nasa Balance Luzon ay tutol din sa impeachment nitong si Duterte. So may ginawa tayong graph or may nakita tayong graph patungkol dyan, mga kababayan. So dito kung makikita nyo, eto yan, kung makikita nyo sa Luzon, 52% yung agree na ma-impeach etong si Sara. 50% pala mga kababayan yung sumasang-ayon na dapat i-impeach na etong si Sara dyan po sa Balance Luzon. So dito naman sa Visayas mga kababayan, 40% yung nagsasabi na dapat ma-impeach etong si Sara. At dito naman mga kababayan, sa Mindanao, 22% yung nagsasabi naman na dapat ma-impeach na etong si Sara Duterte. So dito naman sa Luzon, yung disagree or tumututol na ma-impeach, etong si Sara ay nasa 25% lamang. Ibig sabihin, mas marami sa Balance Luzon ang sumusuporta na ma-impeach etong si Sara Duterte. Tanggalin na sa pwesto mga kababayan bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at 18% yung undecided or hindi makapagpasya. Sa Visayas naman mga kababayan, 33% yung hindi pumapayag
na ma-impeach etong si Sara. Pero mas mataas pa rin yung bilang ng pumapayag na ma-impeach po siya. At 24% yung undecided. So kung makikita nyo sa Mindanao naman mga kababayan, 22% yung pumapayag, 56% yung disagree or hindi pumapayag. Alam naman natin mga kababayan na ang Mindanao po ay teritoryo ng mga Duterte yan. Teritoryo po yan ni Sara Duterte. Kaya expected na natin mga kababayan na marami talaga ang hindi papayag dyan. Kasi teritoryo po nila yan. Pero mga kababayan, ang nakakagulat dito, may mga pumapayag pa rin na ma-impeach etong si Sara dyan po sa Mindanao. Ibig sabihin, hindi lahat ng taga Mindanao ay sumusuporta sa mga Duterte. Ano po? So sabi pa dito, 18% dyan sa Mindanao ang undecided at hindi po makapagpasya. So ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ipinapa-impeach etong ating Vice Presidente? So sabi dito mga kababayan, eto daw. Yan. Tungkol naman sa pangunahing dahilan ng impeachment ni Duterte, 46% ng mga respondent ang nagsabi na dapat siyang tanggalin sa kanyang pwesto dahil sa kanyang pagkabigo na ipaliwanag ang confidential at intelligence funds na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa kanyang termino bilang Education Secretary. Ang natitira mga dahilan ay ang ito daw, ang pagtanggay ni Duterte na sagutin ang mga investigasyon o imbitasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds. 36% mga kababayan yung nagsasabi na dapat tanggalin na siya kasi hindi niya maipaliwanag yon. Mga kababayan, dahil nga umiiwas na siya doon sa mga patawag ng Kamara sa kanya. Umiiwas siya sa investigasyon about do sa confidential funds at saka yung intelligence funds. At ito pa daw mga kababayan, ill-gotten wealth na hindi maipaliwanag sa kanyang statement of asset, liabilities, and net worth. 25% mga kababayan yung nagsasabi na tanggalin siya dahil sa mga dahilang ito. Ano po, so sabi pa dito, ang banta ni Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez, 24% naman yung nagsasabi na tanggalin siya dahil po doon sa pagbabanta niya sa buhay ng tatlong matataas na opisyales dito po sa ating bansa. Anyway, shoutout kay Ma'am Sally Garcia ha. Thank you po sa pakipipuha. Maraming salamat po. And then mga kababayan, ituloy pa natin. Sabi pa dito, ang kabiguan ni Duterte na kundinahin ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea ay 13% naman yung nagsasabi na tanggalin siya dahil sa dahilan pong yan. Mga kababayan, ano po, sabi pa dito, kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Halimbawa, hinahayaan niya ang kanyang mga emosyon na magalit sa kanya sa isang press conference kung saan patuloy niyang binabatiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinasabing gusto niyang tanggalan ng ulo ito dahil sa pagtanggi ng huli na ibigay ang kanyang relo sa isang kadete. 12% naman yung nagsasabi na tanggalin siya dahil po sa mga dahilang yan. Mga kababayan, ano po, ang sabi pa dito, ang kanyang paglalakbay sa Germany sa panahon ng pananalansa ng Bagyong Karina, 11% naman yung nagsasabi na tanggalin siya dahil sa kanyang pagiging lakwatsera. Dahil kung matatandaan nyo, habang binabayaw ang Pilipinas ng Bagyong Karina, di ba, lumipad siya papuntang Germany para di umano manood ng concert mga kababayan. At 11% yung nagsasabi na tanggalin siya dahil po sa dahilang yan. Ano po, so sabi pa dito, pag-uutos sa kanyang mga nasasakupan na maghanda ng mga ulat ng accomplishment sa pamamahagi ng mga confidential at intelligence fund na sinusuportahan ng mga gawa-gawang resibo at dokumento. 11% yung nagsasabi na tanggalin siya dyan. Ano po, natanggalin siya dahil po dyan. Ang SWS poll ay mayroong 2,160 respondent, may margin of error na +2. Nakipag-ugnayan ng GMA News Online sa kampo ng Vice Presidente para sa komento at ilathala ito sa sandaling maging available na ito. So ngayon mga kababayan, sa madalit salita, wala pang sagot yung ating Vice Presidente patungkol po dito sa lumabas na survey na kung saan mga kababayan, 41% yung pumapayag o pumapabor na dapat ma-impeach ang ating Vice Presidente. Mga kababayan, at kung makikita ninyo, sa Balance Luzon yung may pinakamalaking bilang na nagsasabi
na dapat na po siyang tanggalin sa kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dito sa lumabas na survey na kung saan 41% mga kababayan yung nagsasabi na dapat tanggalin na po siya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng impeachment.